nagtingwa nga mahimong batid nga mamumulong. We're not pursuing here to become somebody in the church. Wa ta nagtingwa nga mahimong bantugan dinhi sa iglesia. We're pursuing here because we want to have what? The growth in the body. Nagtingwa ta ni Kristo aron motubo ang lawas ni Kristo. Because the growing issues the building of the body in love. Kay ang pagtubo mo palugwa man sa pagtukod sa lawas diya sa gugma. Did you know that there was a promise of the Lord in Matthew 16? Sayod ba mo nga dunay saad sa Ginoo diya sa Mateo 16? The Lord said, I will build my church. Ang Ginoo nagingon, akong tukuron ang akong iglesia. He didn't say that I will build the Baptist church Wa siya ningon nga akong tukuron ang Baptist Church or any Pentecostal church. o bisan unsa ba nga grupo. But he said, I will build my church. Apan ningon siya, akong tukuron ang akong iglesia. Do you believe this, brothers and sisters? Mito ba mo niini mga igsoon? Praise the Lord. Dayon ang Ginoo. We hope that all of us will be building up together. Naglaom gyud ta nga matag usa kanato matukod. And all these things can be done by what? Being loving one another. O mahimo lang ni kung ang matag usa nato nagigugma. For us to carry out His New Testament economy. Aron mapatuman nato ang pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. We in the Lord's recovery must be very faithful to Him. Kita nga na sa puli sa Ginoo kinahanglan magmatinumanon gyud ngadto niya. Because if we are not faithful, Kay kun di ta matinumanon, the Lord might be forced to get another group. ang Ginoo mapugos siya sa pagpangitag laing grupo. That's why I have a prayer before the Lord. Busa nagampog gyud ko sa Ginoo. Lord, use us in this recovery. Ginoo gamita mi diya sa imong But we pauli. will be a part of those who build your church. Aron mahimo ming kabay ni ato mga nagtukod sa imong iglesia. Lord, I don't want to be a stumbling block. Di ko buot Ginoo nga mahimong kapangdulan. That some people cannot move on. Nga ang ubang mga tao tungod nako di ka padayon. And some people can have the fall short of the vision of the body of Christ. Og sila makabsan sa pananaon sa lawas ni Kristo. Make me a vessel that will build your church. Imo ako nga sudlanan nga mutukod sa imong lawas. That's why Paul told us. Tungod inig sultian ta ni If Pablo. you look at the epistle of Paul, Kung basahon nimo ang mga sinulat ni Pablo, it can only be summarized in 2 words. kini mahimong move on pagsulti sa duha What ng is this kapulong. word, brothers and sisters? Unsa man ning mga pulong nga mga igsoon? It's just open vessel. Bukas nga sudlanan. Brothers, Mga igsoon, you should be an open vessel to the Lord. mahimong tabong bukas nga sudlanan ngadto sa Ginoo. Sisters, Mga igsoong babae, be an open vessel to the Lord. buksi ang inyong sudlanan ngadto sa Ginoo. So that the Lord can work Himself into us. Aron ang Ginoo makaumol sa iyang kaugalingon dinhi kanato. That's the reason our brothers share to us. Mao ni ang hinungdan nga nung gipaambit ni sa atong igsoon. That every morning when we wake up, Nga kada buntag inigmata nato. what we do is just say, oh Lord. Moingon kita, oh Ginoo. The more we say, oh Lord, Lapit ta moingon, oh Ginoo. our spirit will be open to the Lord. Labing mabukas ang atong espiritu ngadto sa Ginoo. And our heart will turn to the Lord. O nga atong kasing-kasing muliso ngadto sa Ginoo. And the veils will be taken away. O ang mga tabil matangtang. So for the veils to be taken away, Aron makuha ang mga tabil, our heart has to keep turning. kinahanglan atong kasing-kasing kanunay gyung muliso. And how do we turn? Unsa man nato pagliso? We have to what? Exercise our spirit. Ato gyung gamito ng atong espiritu. In the recent churches fellowship here in Cagayan, Nganong naa may church fellowship dinhi sa Cagayan. there was one message that speak to us Doon ay usa ka mensahe nga nagsulti nato that we should have a habit of exercising our spirit. nga magbaton gyud ta sa batasan nga nagbansay sa espiritu. I don't exercise my spirit only when I have my morning revival Adi lang ko mobansay sa kong espiritu panahon sa morning revival or I am in the meeting, o naa ba sa panagkatigom. but day by day, Apan kada adlaw, moment by moment. bisan gani kada gutlo. Oh
Oh, Ginoo. While you're driving, brothers, Samtang nagmaniho mo mga igsong lalaki. you have to say, "Oh, Lord." Mayon yung ka, oh, Ginoo. Do not say when some car overtake you. Ayaw ingon nga sa diyang dunay mo lumba nimo. Hey, that guy, you know, he overtaken ko niya. You know, he overtake me. Mayon tingali ka, oh, bertikan ko niya da. Bantay lang. See? Watch out. And if you're like that, you're out of the spirit, brothers and sisters. Kung ingon ka niya na nawala na ka sa imong espiritu. We should say what? Oh, Lord. Maingon ta, oh, Ginoo. Thank you. He overtake me, Lord. Salamat nga siya misaylo na nako. And because he overtake me, Ug tungod kay nalumbaan man ko niya. I could still experience you. Masinati gyapon ka nako. Sisters, while you are cooking, Mga igsong babae sa inyong pagluto. sometimes when you cook, when you fry a chicken, Tingali kung nagprito kag manok. because you love your children and you love your husband, Nahigugma man ka sa imong mga anak, sa imong bana. and suddenly the Lord just arranged a pinch of oil, struck your hand. Tingali nalagsikan ka og mantika sa imong kamot. Kay kagay kay Sometimes I'm still say atay, oy. balikas da. Yes, we do that, right? Diba? Ingon na ang mahitabo. But are we touching the spirit? Apan naabata sa atong espiritu. When you have that kind of experience, Kung naa ka niya na nga kasinatian. you say, "Oh, Lord, Ika o Ginoo. thank you for the pinch of oil that get into my hand." Salamat sa mantika nga nilagsik sa akong kamot. It just remind me to contact you, Lord, Painomdom nga mo kontak yung kunimo. so that your fried chicken will become delicious. Karon mas mulami pa ang imong giprito. This is cooking out of your love. Kini mao ang pagluto diya sa gugma. That's why love covers us and builds us up. Mao ni nga ang gugma maoy nagtabon nato. Even Brother Lee, O when nagtukod he was already going to the Lord, sa diyang hapit na mo panaw sa igsoong li. he even tell the brothers, Niingon siya sa mga igsoon love is the most excellent way. nga ang gugma maoy labing maayong paagi. Lord Jesus, Oh, Ginoong Hesus. Lord, I want to love you the most, Buot kong may gugma nimo sa ilabihan. that I could recover my first love towards you. Nga mapahiuli ang akong unang gugma nimo. Because if I don't recover my first love towards you, Kay kung dili mapahiuli akong unang gugma nimo, I cannot love my brother. di ko kay gugma sa akong mga igsoon. I cannot forgive him. Di ko ka pasaylo nila. Lord Jesus, Oh, Ginoong Hesus. recover my first love towards you, Ipahiuli gyud ang akong unang gugma nimo. that my life Ang akong kinabuhi will be immersed in the love of God. maumol gyud diya sa gugma sa Dios. That's the reason why we worship the Lord in the Lord's table meal. Mao ning hinungdan nga nung gisimba nato ang Ginoo diya panahon sa Lord's table. Because when we pursue this love, Kay kung atong tingwaon ning gugma, we take care of God's heart. atong giatiman ang balay sa Dios. Love maintains our relationship with others. Ang gugma maoy makaamping sa atong relasyon sa uban. You know, teaching divides. Ang pagtudlo maoy makabahin. Only love unites and builds us up. Ang gugma ra gyoy makausa o makatukod nato. To forgive people is a matter of love. Ang pagpasaylo sa mga tao may kalambigitan ni sa gugma. That's why if you look at the last 3 Roman numerals, Kung tanaw nimo ning katapusang tulo ka mga Roman numeral, these are very subjective to us. ilabihan gyud ni ka subjektibo nato. Why do we read number 4 together? Oh, okay. The outline is different. I'll read it to you. Ako ni basahon alang ninyo. Forgiving others Ang pagpasaylo sa uban keep us in the proper church life. maoy makahimo nato magpabilin sa hustong Lisyanong kinabuhi. Forgiving others Ang pagpasaylo sa uban keep us in a proper church life. moay moamping nato sa hustong Lisyanong kinabuhi. In any church that has existed more than a few years,
sa tanang mga kaiglesiyahan nga nilungtad na sa daghang katuiga. Sa there pipila will be katuiga, some offenses. doon na gyoy mga pagkasilo. However, Apan, our forgiveness is a great shovel ang atong pasaylo muranig dako nga pala to clear away these offenses. nga maoy mo padaple niini nga mga kasilo. We do not care whether or not Wa ta magtagad kon that an offending one comes to us ang kantong nakasilo nato muduol ba nato to confess, apologize, and make restitution. aron mangayog pasaylo moangkon sa iyang sayop o iyang tuliron ang iyang sayop. We must forgive him even without his apology. Ato siyang pasayloon bisan pag wala siya mangayog pasaylo. Brothers and sisters, it's really clear my vision before the Lord. Inato ta maigsoon nga tinaw kayo ato pananahon sa Ginoo. Because before, when we have problems in the south, Kay kanhi sa diyang doon na tayo problema dinhi sa habagatan. we don't deny that, right? Wa nato ni gilimod. This is our situation. Mao ni ang atong kahimtang. And sometimes because we thought that we are so proper before the Lord, Kay usahay naguna-una magunta nga husto gyud ta kaayo diha sa Ginoo. so we accuse some brothers, oh, you have to ask forgiveness. Moingon ta sa uban kinahanglan ka mga pasaylo. In fact, you have to do your restitution. Kinahanglan kang mo uli sa imong nadaot. Or else Kay kung dili, I will not accept you. di ka nako dawaton. The Lord really shine upon us. Ang Ginoo naghayag nato. What is forgiveness? Unsa di ay ang pagpasaylo? If you don't forgive your brothers or your sister, Kay kung di ka mo pasaylo sa igsoon, this is a sin of unforgiving heart. mao ni ang sala sa kasing-kasing nga dili mo pasaylo. Lord Jesus. Oh, Ginoong Hesus. I hope that all of us would see this point. Inauto ta kitang tanan makita ni ining butangan. Whether our brother did not ask forgiveness, Bisan ang ison di mangayo pasaylo, whether he did not apologize to me, o bisag di siya mo angkon sa iyang sala nako. I've been offended a lot of times, Ako nasilo biya pugkos kadaghan. but I will still forgive my brother. Ako gyapong pasayloon ang akong igsoon. That's why the most excellent way is love. Busa ang labing maayong paagi mao gyud ang gugma. By ourselves, we don't know how to love. Sa atong kaugalingon di gyud ta kay banlo mo higugma. I remember our brother Lee shared something to us. Si Song Lee doon nagipaambit. He said, in your Christian life, there's only 3 things. Ningon siya sa Kristohanong kinabuhi doon na nagtulo ka butang. Number 1, he said what? Ang una ningon siya unsa man? 1 word. Usa ka pulong. What is this word? Unsa ning pulonga? Amen. Amen. We should know how to say, Amen, Lord. Kinahanglan makakaton ta pagingon, Amen, Ginoo. In whatever situation we are in, Bisag unsa pa ang kahimtang nga naata. whether we met an accident or we are in a very bad situation, O naaksidente ba ta o naata sa dautan kayo nga kahimtang. we can always say, Amen, Lord. Makaingon na kita, Amen, Ginoo. Second, Ikadua, that I cannot do all things. kaingon ta, wa yog koy, di ko kahimo sa tanang butang. Why is this? Ngano man ni? Because we don't have the capacity before the Lord. Kay wa tay kahimuan atubangan sa Ginoo. Third, Ikatulo, the Lord said, Brother Lee said, si Brother Lee nagingon, that I can do all things in you. makahimo ko sa tanang butang diha nimo. So we can do all things only in Christ. Busa mahimo lang nato ang tanang butang diha ni Kristo. We can love our brother because we are in the Lord. Mahigugma ta sa maigsoon tungod kay naata sa Ginoo. We can always ask forgiveness because we are in the Lord. Makapangayo tag pasaylo tungod kay naata sa Ginoo. So we can all do things in the Lord. Busa makabuhat ta sa mga tanang butang diha sa Ginoo. He is the empowering one. Siya ang naggahum nato. He's the one giving us the power and the strength
Siya naghatag nato gahom o kusog. that we can experience what we call the Christian life. Aron masindati nato ning gitawag nato Kristohanong kinabuhi. That we can experience the grafted life. Aron masinati nato ang nasumpay nga kinabuhi. That's why when I was reviewing these messages, Sa diya nga akong gisubli og nag-andam alang ini nga mensahe. you know, the Lord gave me a word in a book. Ang Ginoo naghatag nako pulong gikan sa basahon. The breaking of the outward man and the release of the spirit. Ang pagbuak sa tao sa gawas o ang pagpalugwa sa espiritu. Chapter 1. Sa Kapitulo 1. It said there are two main reasons for not being broken. Doon ay duha ka uluhanong butang anong dili ta mabuak. Let me read to you. A person is not broken because he is living in darkness. Ang tao di gyud mabuak kung nagkinabuhi siya sa kangit-ngit. In all that happens to him, Sa tanan nga nitabo niya, he puts all the blame on the other people. iya yung basulon ang ubang mga tao The environment. o ang palibot. He has no revelation of God's hand. Wala siya kakita sa kamot sa Dios. And that God is the one who is dealing with him. Nga ang Dios mao'y nagbatot niya. That's why when we were speaking in Bukidnon, Samtang nabulog mi dito sa Bukidnon, I remember Brother Lucio spoke. na kadumdum ko nga si Brother Lucio nagsulti. You know, we easily point our finger to some brothers. Tingali atong atong tudlo sa ubang mga igsoon. But when you point your finger to the brother, Apat kung itudlo nimo imong tudlo sa mga sa igsoon. he caused all the trouble. Siya mo hinungdan sa tanang He caused all kagulian. the saints are not one. Tungod niya wa magkausa mga igsoon. But he did not realize that the three fingers are pointing at you. Wa ka makamgo nga napay tulo nga nagtudlo pod nimo. Lord Jesus. Oh, Ginoong Hesus. You have to have a prayer before the Lord. Kinahanglan mo ampo ta tubangan sa Ginoo. Lord, forgive me for pointing my finger to others. Pasaylo ako nga nanudlo ko sa uban. Forgive me for pointing my finger to the environment. Nagbasol ko sa kahimtang. There are three fingers pointing at me, Kaya Lord. napay tulo ka tudlo nga nagtudlo nako. Lord, forgive me. Pasaylo ako Ginoo. Okay. A person is not broken Ikaduha, ang tao dili mabuak. because he loved himself too much. Kay nahigugma siya pag-ayo sa iyang We kaugalingon. have to ask God to remove the self-love from us. Wampo kita sa Ginoo nga kuwaon niya ang atong gugma sa kaugalingon. All misunderstandings, Kay ang tanang di pagsinabtanay, all dissatisfactions ang tanang way pagkatagbaw, arise from only one thing. naggula lang sa usa ka butang. What is this thing? Unsa maning butangan? Secret self-love. Ang sikretong gugma sa kaugalingon. I love my own. Akong gigugma ang ako. I don't love him. Di ko wa ko nahigugma niya. Rather, I love my own. Mas maayo kung mahigugma ko sa ako. This will make us a person who cannot be broken by the Lord. Tungod ini di gyud ta mabuak at tubangan sa Ginoo. We need to realize that everything through which we pass has only one purpose. Kinahanglan makaabot ta nga tanan natong nasinatian That God's life would be released. aron ni mamulugwa o mapadayag ang kinabuhi nato. Through us and expressed in us. Mapadayag ang kinabuhi sa Dios dinhi nato og pinaagi nato. Lord, release your life through us. Ginoo ipagawas, ipalugwa ang imong kinabuhi That we pinaagi namo. can express you, Lord Jesus. Aron ikaw amo mapadayag Ginoong Hesus. May our outward man be broken to such an extent Hinaton ta nga mabuak ang atong tao sa gawas. that the inner man can be released Aron mo lugwa ang tao sa sulod. and expressed through us. Og mapadayag pinaagi nato. Saints, this is precious in the eyes of the Lord. Kini bililon gyud atubangan sa Ginoo. This is the way for the servants of the Lord to serve each other. Mao ni ang mga paagi sa mga nag-alagad sa Ginoo. May the Lord break our outward man. Inaton ta nga mabuak ang atong tao sa gawas. Break our self-love.
bukon ang atong gugma sa kaugalingon. That's why we consecrate ourselves to the Lord. Tungod ini atong ihalad atong kaugalingon sa Ginoo. Put ourselves in the altar of the Lord. Atong ibutang sa halaran sa Ginoo. To experience the crucifixion of the Lord. Aron masinati nato ang pagkalansang sa Ginoo. Because if you do that, kay kung imo nang buhaton, after 3 days, human sa tulo ka adlaw, you will experience the resurrection. Masinati nimo ang The pagkaban. out-resurrection of the Lord. Ang naglabaw nga pagkabanhaw sa Ginoo. Okay, let's go to our altar. Balik ta sa atong talamnan. We need to It is better not to offend others. Mas maayo nga di ta makapangdol sa uban. It's better to forgive those who offend us. O maayo gyud nga mo pasaylo ta ni ato nakapangdol nato. This will keep us in the church life. O kini maoy mo amping nato nga mana sa iglesia nung kinabuhi. We will be preserved in the church life. Maampingan ta diya sa iglesia nung kinabuhi. Not in a begrudging way. Not in a begrudging way. Dili sa naay sakit sa buot nga paagi. Instead, we will be happy. Kundili, malipayon! Saints, are we happy today? Malipayon mamo karon mga igsoon! Are you happy today? Malipayon mamo mga igsoon! Let us forgive one another. Magpasaylo ay ta sa usag-usa. Why do we all stand up? Mas maayo manindog ta. Hug your brother and say, forgive me, brother. Saylo ako igsoon. Praise the Lord. Amen. Kayo ng Ginoo. I hope the peace of Christ is arbitrating in our hearts. Tignaw ta nga ang kalinaw ni Kristo That we husay experience sa the atong forgiving grace. kasing-kasing og masinati nato ang grasya sa pagpasaylo. Forgetting all the frictions. Ato na ang kalimtan ang mga panagbingkil, Forgetting all the failures. ang mga kapakyasan, Forgetting all the offenses. o ang tanang mga kasilo. We become a new creation. Mahimo tan bag-ong kabuhatan. Lord Jesus, I am a new creation. Ginoo sa ko ka bag-ong kabuhatan. The church become a new church. O ang iglesia mahimong bag-o nga iglesia. Because all of these things have mutually been forgotten. Kay ang kining tanang mga butang hiniusang gikalimtan. You know, in the past few months, Kay ning milabay nga mga bulan, when the Lord was reconciling all of us, sa diya ang gipasikuli kitang tanan diya sa Ginoo. I still could hear some brothers At makadungog yapon ko na mga igsoon telling me, nga nagsulti na ako. ingon ana lang ka sayon. How do you do that? Will it be that easy? Will it be that easy? Brothers, I got hurt. Mga igsoon, nasakitan biya ko. And then, Nya, when somebody asks forgiveness, doon ay mga ipasaylo, and we say, not counted man to. dito maisip, no? Not counted, di maisip. Brothers and sisters, Mga igsoon, this is the way of the Lord. mao ni ang paagi sa Ginoo. Love is the most excellent way. Nga ang gugma mao'y labing maayong paagi. We have to realize that Kinahanglan nato ning maamguhan. because nothing can build up the church. Kay wa na'y laing makatukod sa iglesia. The body can only be built up in love. Ang lawas matukod ra diha sa gugma. You can see that in Ephesians 4:16. Ato makita ni sa Episo 4:16. Love never fails. Ang gugma di gyud mapakyas. Love builds up. Ang gugma motukod. We must be patient in our going on by the Lord. Kinahanglan magpailog kita diya sa atong pagpadayon sa Ginoo. As the love in our life. Ingon nga gugma diya sa atong kinabuhi. Then gradually we can see the church is being built up in love. Unya inahinang makita nato nga ang iglesia nagtukod sa ikagalingon diya sa gugma. The real building comes from love. Ang tinuod nga pagtukod lugwa sa gugma. Simply love, brothers and sisters. Yano rang mahigugma ta maigsoon. Drop your concepts. Ay salikway ang imo Eat the yung tree. na kaon sa kahoy. The more we eat the tree,
labi kang mokaon sa kahoy, the more the love comes out of us. labi ang gugma nga mugula gikan sa atong sulod. Teaching cannot build a church. Ang pagtulunan dili makatukod sa iglesia. The gift doesn't build the church. Ang mga gasa di katukod sa iglesia. Only the love of God builds the church. Ang gugma sa Dios ra ang makatukod sa iglesia. This is the Lord's recovery. Mao ni ang payuli sa Ginoo. That's the reason you and me Mao ni ang hinungdan nga ikaw gako are being placed in the Lord's recovery. gibutang diya sa payuli sa Ginoo. We're not the Lord's recovery in a name. Dili ta payuli sa Ginoo sa ngalan ra. We are in the Lord's recovery because we want to recover the body of Christ in love. Naata karon sa payuli sa Ginoo tungod kay buot natoy payuli ang lawas sa Ginoo nga gitukod diya sa gugma. That's why in John 13:35, Busa diya sa Juan 13:35, the Lord Jesus charged his disciples, ang Ginoo nagsugo sa iya mga tinun-an saying, "By this shall all men know nga pinaagi niini ang tanang tao makahibalo that you are my disciples, nga kamo akong mga tinun-an if you have love for one another." kung doon na mo'y gugma sa usag-usa. So loving one another is a sign that we belong to Christ. Busa ang pagigugma ay sa usag-usa mao ni timaan nga iya ta ni Kristo. So the first love unites the body. Ang unang gugma mao'y makausa sa lawas. Let us change our focus, brothers and sisters, Atong usbo ng atong paggantaw mga igsoon that all of us will be built in love. nga kitang tanan matukod gyud diya sa gugma. I'll stop here. Amen. Di na ko tama.